Welcome to our midweek service. Salamat sa Panginoon at tayo muli ay dadako sa kanyang banal na salita. Amen. Sabi nga, ang pinakamahalagang oras nating mga Kristiyano o tayong mga anak ng Diyos ay walang iba kundi marinig ang salita niya at patuloy na yung papuri pagsamba ay maialay natin sa Diyos. Amen, yung karangalan. Ang title nito, mga kapatid, Share the Truth. No? Ibahagi ang katotohanan, no? Walang ibang katotohanan kung hindi ang salita ng Diyos na siyang nagsasabi sa atin ng mga bagay-bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon na dapat nating malaman. Amen. And we are tackling or we are searching about what is evangelism, no? Ano ba ang kahulugan ng ebanghelyo o pagbabahagi ng ebanghelyo? Amen. Ito ay mabuting balita mula sa Diyos na ang Panginoong Jesus ay naparito. Diba? John 3:16, God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Na tayo, alam natin, ang mabuting balita, tayong lahat ay iniligtas ng Diyos mula sa tiyak na kapahamakan. Tinubos tayo ng Panginoon dahil ang kanyang motibo ay pagmamahal. Amen? Pag-ibig ang motibo. So, ano po ba ay yung sinasabing share the truth, no? Yung world evangelism is the Christian mandate from Jesus. Ito ay mandato ng Panginoon na tayo ay ibahagi natin yung mabuting balita ng Panginoon. Yung Great Commission. Matthew 28 verse 19, Ikaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga taong sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen? At sabi doon, go. No, ito yung sinasabi, utos po ba ito? Yes. Make disciples of all nations. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nakikita na ba natin na talagang ang gospel ay talagang na-i-share na sa buong sanlibutan. That's one of the signs, mga kapatid, na tayo ay nasa last days of the last days na talaga. And ang ating nararamdaman dyan, no, dito sa last days, syempre, we are excited to meet the King of Kings and the Lord of Lords, di ba? Yung second coming ng Panginoon. So, kaya habang tayo po ay narito, habang tayo nabubuhay, no, ay ibahagi natin ang salita ng Panginoon sa lahat ng paraan na nais ng Diyos na gawin natin. Amen? Kasi nga sa Bible, alam natin, walang retirement sa Bible. Amen? Habang tayo nabubuhay, we continuously share the truth. No? Share the gospel. No? So, kaya sabi, as the world becomes more accessible, sa panahon natin, we are in the technology age, no? This mandate is more easily accomplished. Air travel, di ba, yung mga satellites, internet, di ba, and the internet have made it possible na mag-evangelize tayo more of the world than ever before. Amen. Amen. Sa panahon ng early church, doon lang sila within their area, no? Pero si Apostle Paul, syempre, nag-travel siya, di ba? No? Nakita natin. Pero hindi pa rin niya nalibot ang buong sanlibutan. Tama. Pero sa panahon natin ngayon, there are a lot of ways, there are a lot of means to share the gospel. Makaabot tayo kahit doon sa malayong lugar. So, the following, no? Ito, mga points natin bilang mga Kristiyano na ma-involve tayo sa world evangelism. No? Ang vision natin is, yun, yung Great Commission natin. Hindi tayo magsasarili na kung anong vision ng church, hindi. Kung ano yung nasa Bible, yun. Amen? Walang iba kundi yung mandate ng Lord to evangelize. Tayo ay matuto, no, na mag-share ng gospel. So, una, personal evangelism. Unang punto, no? Personal evangelism. In focusing on the needs of the world, it is easy to ignore the world right outside our front doors. Habang tayo nag-evangelize, no, using yung mga technologies,
Diba? Making disciples of our next door neighbors and co-workers is equally valuable. No? Pero ang nakakalungkot, in our modern world, nations such as yung mga lalaking bansa, United States, that once held the Bible in high esteem, have produced a new generation that knows next to nothing about the things of God. So, napapalitaan ba natin yung mga malalaking bansa? No? Lalo na, syempre, connected tayo sa Amerika, no? Or sa mga iba pang malalaking bansa. Nawawala na yung dati nilang yung talagang nag-stand out sila dun sa world evangelism. Amen. So, it is biblical talaga na marami, no? Lalo na dito sa last days of the last days, ay magkakaroon talaga nung magkakaalaman kung sino talaga ang sa Panginoon. No? So, nakikita natin, di ba, talagang hayagan na yung mga immoralidad. Pinaglalaban nila yung abortion, pinaglalaban nila same-sex marriage, pinaglalaban nila yung mga bagay-bagay, di ba, na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen po. So, we know that we are in the last days. At mas mapaigting pa natin dapat ang personal evangelism. No? From Jerusalem, ay tinutukoy doon, yung pamilya natin, di ba? Yung kapitbahay natin, yung mga kaibigan natin, mga nakakasalamuhan natin. No? So, in high esteem, no, have produced a new generation. Bagong henerasyon. Ano ang labas ng bagong henerasyon? Amen. Merong isang artista dati, di ba? Yung kanyang anak ay naging drag queen. No? Pero ang sabi niya doon sa anak niya, mahal na yung anak niya, kaya hindi niya susuportahan yung gawain ng anak niya. Dahil ayaw niyang mapahamak yung anak niya. Amen? Pero syempre, yung anak niya, rebellious. Sabi ng anak niya, hindi mo ako ina-accept bilang ako. Iba kasi yung accept mo yung tao, iba yung accept mo yung ginagawa niya. Magkaibang bagay yun, ha? Ang Panginoong Diyos, tinanggap ba tayo? Sa ating karumihan, niyakap ba tayo? Yes. Pero ang hindi niya matanggap ay yung kasalanang ginagawa, taglay ng tao. Yan po ang katotohanan. Kaya let's share the truth. Yun ang totoo. Mahal natin lahat. Di ba? Sabi ng Panginoon, we are lovable people. But we cannot love yung mga gawain na karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Ang ibig bang sabihin nun, porket hindi ako sumasang-ayon sa paniniwala mo ay hindi na kita mahal? Hindi po yun ang batayan. Kaya nga, hindi ako sumasang-ayon sa ginagawa mo dahil ayaw kitang mapahamak. Doon sa pananaw mo sa buhay, doon sa mindset mo. Kaya hindi tayo sumasang-ayon doon sa worldly pattern. Because we know kung ano yung kahantungan nun. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through the Lord Jesus Christ. No? Sabi nga, ang salita ng Diyos, anuman ang maramdaman natin or anuman ang response natin sa salita ng Diyos, mananatili ang salita ng Diyos. Whether you accept the truth or not, it will remain the truth. Amen? Jesus is the truth. Anumang mangyari dito sa sanlibutan, God is still in His throne. Hindi siya apektado ng kung anong mga bagay dito. Amen? Ang motibo ng Diyos ay pag-ibig, kaya nga binibigyan tayo ng grasya. Amen? Kumikilos ang Diyos through the Holy Spirit. Sabi, entire segments of Western culture are as pagan as the third world tribes. Diba? Nakikita natin yung paganism. Nandiyan pa rin talaga at palala ng palala. No? Meron na nga, hinayag na nila yung kanilang yung Satan Church. Di ba?
Sa Western world, hayagan talaga. Pinupunit yung Bible, nagkaroon sila ng unbaptized program. Diba? Unless we see the mission field in our own backyards, we will probably not have the motivation to contribute to evangelism around the world. Amen? Kung hindi natin makikita, dito pa lang, within the vicinity, na nangangailangan ng mabuting balita, dito pa lang sa community, kung hindi natin magagawang mag-evangelize, paano na lang yung makaka-join tayo sa world evangelism? No? So, amen? Anong ginagawa ng mga churches? Kaya maganda dapat yung isa yung mission, isa yung vision natin. Amen? So, kaya yun nga po, di ba, nung nakaraang anniversary ng SOG, what is the mission? Siyempre, to make this city the Christian city. Diba? Na si Jesus ang makilala ng bawat barangay. Kaya nga nakakapasok na no? Yung Biblia sa bawat barangay. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkilos niya dito sa ating komunidad. Amen. Hindi na talaga mahihirapan yung mga pastor talaga na pumasok sa mga barangay dahil meron ng sulat mula sa munisipyo. Amen. So, nagpapasalamat tayo. So, yung mga ganong opportunity, maki-join tayo dun. Amen. Yung mga intercessors, yung mga, di ba? It's part of world evangelism. It's part of Christian movement. It's part of advancing the kingdom of God here on earth. So, yun ang ating gampanan, mga kapatid, yung mandate ng Lord. Walang iba. No? Not competition with one another. Diba? Hindi yun. Let's focus on Jesus. Let's focus on sharing the truth. Amen? So, ulitin ko, unless we see the mission field, no? Makita mo kung yung field, yung mission, yung pinapagawa ng Lord sa ating mga malapit sa atin, we will probably not have the motivation to contribute to evangelism around the world. World evangelism starts in our own communities. Ano yung role natin? Tayo ay community church. Tama? Tayo ay nandito, community church. Sa lugar na ito, mabahagi na natin yung komunidad. Magiging magandang halimbawa tayo sa community. Amen? Ang community church, dapat, siyempre, una, yung namumuno dyan sa community church na yan, must be admirable. And all the people inside that community church must be admirable. Kasi community church tayo eh. No? Eh kung hindi tayo buhay na patotoo sa komunidad, mababahaginan kaya natin ang gospel? Never. It will never happen. Amen? So, do we want to be in accordance with the plan of God? Be admirable. Be salt and light, mga kapatid. No? Naintindihan po ba natin yun ang tinatawag na personal evangelism? Mismo dito sa malapit sa atin. No? Pamilya, mga kakilala, kapitbahay, komunidad. Number 2, syempre, prayer. Amen? Prayer. Basahin natin next verse. Sabi dito sa 2 Thessalonians 2:16-17, aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo mismo at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin at dahil sa kanyang kagandahang loob ay nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at magandang pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban para sa lahat ng mabuting gawa at salita. Ano itong sinasabi ni Apostle Paul? Panalangin ito eh. Amen po? Aliwin nawa kayo. Sulat yan ni Apostle Paul at yan ang panalangin niya doon sa mga taga-Thessalonica. At yan dapat ang ipanalangin natin sa isa't isa. Lalo na yung ating mga kapatid na naroon sa malayo. Amen? Magkaroon sila talaga ng buhay na pag-asa sa araw-araw,
kaaliwan mula sa Diyos, no? Sa Diyos Ama na umibig sa atin at dahil sa kanyang kagandahang loob ay nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at magandang pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban. Yan ang idalangin natin sa tuwi-tuwi na sa isa't isa. Maging matatag tayo para sa lahat ng mabuting gawa at salita. Panalangin, mga kapatid, napakahalaga. Lalo na yung mga nagmi-mission. No? Missionaries and indigenous pastors need our prayers. Yung mga na-assign doon. No? Isa yung dapat lagi sa items natin in prayer. No? Yung mga mission, yung mga indigenous pastors, ibig sabihin, ano may indigenous pastor? Doon sa mga liblib, sa mga indigenous people, sa mga tribes. Yes, doon sa mga depressed areas. We must always pray for them. Mga kapatid. Amen? Napakadami natin dapat itaas sa prayer. Ano yun? Physical needs nila. Protection. Diba? Hindi mo alam kapag mag-mission ka, diba? Kung ano yung, katulad si Apostle Paul, hindi niya alam kung ano yung kaharapin niya, pero ang pinanghawakan niya yung katatagan niya sa Panginoon. Amen? Yung mga dangers, yung mga life threat, di ba? Tinetreat pa ng ibang mga NPA eh. Yung mga pastor doon sa mga umano sa bundok, di ba? Binibihan pa kayo iba. Hinaharas. Yes. No? So, isipin nyo yung mga ganoong pag-mission, no? Yung loneliness, yung danger, kinakaharap nila, all very real parts of giving up one's life to obey the Great Commission. Mission boards help, but a common cry from the mission field is, don't forget the missionaries. Don't forget the pastors doon sa mga talagang liblib na lugar. Malala sa mga delikatong lugar. Amen? So, let us always pray for them. Especially for those laboring in hostile or gospel-resistant areas sa Middle East. Especially yung mga nandun sa mga pinagbabawal ng Bible, pray for them. Let us pray for them. Amen? Na magkaroon talaga ng courage, no? Yung ating mga kapatiran doon. Prayer is vitally important. When we pray for those involved in the world evangelism, we can ask the Lord to encourage them. No? Si Lord, ang Diyos, ang magbibigay sa kanila ng katatagan. He will provide for them. Amen? Philippians 4:19. Alam ba natin yon? Kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos o yung pinapagawa ng Diyos, hindi ka magkukulang. Amen. Magpo-provide ang Panginoon. Kasi kung para sa Kanya, ibibigay niya. Kung para sa gawain ng Panginoon, ibibigay niya. No? Pero ano ang part natin? Lagi nating idalangin yung provision ng Panginoon. Humingi, di ba? Daily sa Panginoon. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung mga pangangailangan dito sa ating community church, nakita natin for the past years, di ba? Nagsimula, unang instrumento natin, isang gitara lang na acoustic lang, di ba? Tapos, nagsimula talaga from the scratch. Amen? Wala tayong support from, alam mo yun, yung from other country, di ba? Hindi naman natin sinasabi na masama lahat yung build, no? Pero sinasabi lang natin history ng ating community church. Amen? Diba? Walang sponsor, tama. Pero, ano yung sinasabi dito? At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Amen? Walang kasing yaman ng Panginoon. Kaya na niyang gamitin kahit uwak eh. Para i-provide yung pangangailangan ng gawain niya. Amen. So, kaya sabi, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan
sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Notice needs mga kapatid hindi greeds. Amen? Kung yan ay para sa Great Commission, amen? Kung ang DOCGM ay nakafocus sa sharing the gospel, being salt and light in this community, God will provide and supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen? Hindi magkukulang. Nakita niyo tuwing, halimbawa, anniversary, tuwing tayo nagsiselebrate, nagkukulang ba kahit sa pagkain lang? Hindi. Nagkakapag-take out pa nga eh. Amen? Sa ating mga instrumento, di ba? Pag napag-usapan natin at idinalangin natin sa Panginoon, nagkakaroon ng resulta. Because God is our provider. He knows our needs, mga kapatid. No? Sabi, God will give us our needs and God will give us boldness in presenting the gospel. Ephesians 6 verse 20. Yan. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y sinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya ipinalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Notice yung buong tapang. Bakit kaya in-emphasize yan doon, no? Bakit? May mga Christian ba na naduduwag? Meron. Kahit nung panahon ng early church. Si Apostle Peter nga nung hindi pa ganun katatag, di ba? Yung kanyang pananampalataya. Alam na ng Panginoon, you will deny me 3 times bago pa tumilaok ang manok. Amen. Kaya anong sabi? Be strong and courageous. Sa Old Testament lang ba? Kay Joshua lang ba sinabi yan? Hindi. Hanggang sa New Testament sabi, be strong in the Lord. Amen? Lalo na sa ating spiritual battle. No? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tapang. No? Ay magtataka yung ibang tao, bakit ang tapang nitong mga to na mag-share ng hindi sila nahihiya? Mag-share ng magandang balita. Kanina nanggagaling yan sa Diyos. Yung boldness, yung courage. No, mga kapatid? Kaya, sabi ni Apostle Paul, dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo. Tayong lahat, tinawag ng Diyos, binili, at isinusugo tayo. Yun nga, una sa ating mga pamilya, sa ating komunidad. Amen. Baka bilang tayo doon sa Great Commission, sa World Evangelism. Kaya ipanalangin ninyong maipahayag ko ito. Ayun. Idalangin natin ang isa't isa na maipahayag natin ng may tapang, no? At ng buong-buong katatagan ang nararapat. Ano yun? Ang magandang balita na dapat natin ibahagi. At ang Diyos din ang nagbubukas ng mga puso ng ating mga binabahaginan. Tama? Hindi naman tayo magbabago sa tao Trabaho natin magtanim. Yes. Di ba? Anong sabi? The harvests are plenty, but the workers are few. Mga manggagawa, kakaunti. Napakadaming dapat ani. No? So, kaya sabi, Acts 16:14, basahin natin. Kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Praise the Lord. Ang Diyos ang nagbubukas ng isip at puso ng tao. Basta ibahagi mo lang. Kapag pinrap ka ng banal na espiritu, binigyan ka ng pagkakataon, binigyan ka ng opportunity na magbahagi ng magandang balita, ibahagi mo. At ang Diyos ang kikilos sa puso at isipan ng tao. Amen? Katulad nito. Di ba? Ang Diyos ang kumilos sa kanya doon sa negosyanteng nagngangalang Lydia na taga Tiatira. Habang nagmi-mission si Apostle Paul,
nangangaral siya, no? Naroon yung babaeng yun, at ang Diyos ang kumilos upang mabuksan ang kanyang puso. Amen? Open the hearts of their hearers to God's truth. Ang Diyos ang kikilos. Mahalaga ang panalangin eh. Yan. Amen? Yung active tayo in prayer. That's why, yun lagi ina-emphasize natin. No? Parang sa ngayon, pag nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, or nagpatotoo tayo, no? Yung sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin, buong boldness, buong tapang natin maibahagi yun. Amen? At ang Diyos ang magbubukas ng puso at isip ng tao. Amen. So, next verse, Ephesians 1:18, ang sabi doon, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Praise the Lord. Amen? So, ito yung isang panalangin din eh. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Maliwanag yung ating isip. Maliwanag yung ating puso na punong-puno tayo ng pag-asa. Amen? Dahil, kaya nga, nung tayong mga tinawag, tayong mga pinili, talagang buhay ang pag-asa natin dahil buhay ang Diyos natin. At alam natin kung gaano kasagana yung inilaan ng Diyos para sa ating kanyang mga anak. Amen? We can pray that they will not grow weary in well-doing. 2 Thessalonians 3:13. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Hallelujah. Huwag tayong magsasawa. Bakit sinabing ito, no, ni Apostle Paul, no? Siyempre, dumarating yung ibang mga tao siguro sa punto ng mga ganun, no? Parang nagsasawa na sila sa paggawa ng mabuti. Nai-impluwensyahan sila ng negativity dito sa mundo. Diba? Na atake sila ng kalaban, diba? Nagkakaroon ng iba ng mga pag-iisip na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ito ang paalala. Mga kapatid, anumang sitwasyon ng buhay mo, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. It's part of our worship. It's part of our serving. No? Paglilingkod sa Panginoon. Paggawa ng mabuti. Nakakagawa tayo ng mabuti dahil sa ating pananampalataya. Amen? Yung may pananampalataya, kasi meron namang gumagawa ng mabuti na wala pananampalataya. Let us make sure that is for the glory of God. Whatever situation, alam natin, yung mga taga-Macedonia, di ba? Talagang hikahos sila. Pero nakakagawa sila ng mabuti. Nakapag-support sila doon sa mga sinugo ng Diyos, sa mga workers. Amen? Yun ang dapat nating pananampalataya, mga kapatid. Amen? Huwag kang mag-focus sa problema mo. Huwag mong sambahin ang problema mo. Tama po ba? No? Kasi iba sinasamba yung problema eh. Paano paraan? Kapatid, ano tayo? Pray tayo. Ay, ang dami kong mga iniisip ngayon, kapatid eh. No? Na yung problema. Sinasamba yung problema. So, paano paraan? Yung lagi yung binibehold niya, yung tinititigan niya, yung pinapansin niya. Masyado kang obsessed sa problema mo. Pero kay Lord, diba? So, nasan yung pagsamba? Nandun na sa problema. So, huwag tayong padaig, kapatid, sa anumang bagay o sitwasyon ng ating buhay. Idalangin natin yan lagi sa Panginoon. At sa Kanya ang ating pagtitiwala. Amen? Nang sa ngayon, mapakita natin ang true worship, ang tunay na pagsamba sa Diyos. Amen? Let us not
grow weary sa mga paggawa ng mabuti, huwag tayong magsawa. Sa gawain ng Panginoon, huwag tayong manghinawa. Huwag tayong magsawa. Amen? Next, Philippians 3:14, sabi doon, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Praise the Lord. Ano yung press on sa ating high calling, heavenly calling. Press on towards our goal. Ano yun? Maparangalan ang ating hari. Maparangalan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang kalooban. Pagganap natin ng Great Commission. Amen? Yun, mga kapatid, no? Tayo ay mag-celebrate. Sabi na, nagpupunyagi. Ano bang pinag-celebrate natin every day? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. Yun po, no? Yun po ang pangalawang punto, prayer. At pangatlo, actually 5 ito, no? Ipuputol natin sa pangatlo at tutuloy natin next week, no? Kasi ito ay medyo mahaba-habang serye. At mahaba pa ito, mga kapatid. Nawa tuloy-tuloy tayo, no? Every midweek na mapakinggan natin yung about evangelism. Number 3, financial support. Bakit mahalaga ang financial support? Giving to missions is a vital part of world evangelism. Kapag sinuportahan pala natin yung gawain ng Panginoon, parte yun ng pag-evangelize. Amen? Kasi it's not about the money, mga kapatid eh. It's about your heart for God. Amen? So, ibinibigay mo yung buong buo, di ba, yung oras mo. Halimbawa, di ba, ano ba ang minimum wage ngayon? 5.37? No, 5.37. So, halimbawa, yun yung binigay mo. 8 hours yan, di ba, per day. So, katumbas no ng binigay mo, 537, para sa Panginoon, ay yung buong araw mo. Amen? Hindi, instrumento lang yung pera. Pero ang binigay mo talaga is yung buong araw mo para sa Panginoon. Tama po, nakukuha natin mga kapatid. So, supporting yung gawain ng Panginoon ay napakahalaga sa world evangelism. Kasi bakit? Kung walang financial support, walang, di ba, gano'n, paano makapag-world evangelism? Tama po? Yan. Kaya nga ang Diyos ang nagpo-provide, tayo ay mga stewards. Amen? And we must be wise kung saan natin ini-invest or inilalagay ang ating mga kayamanan or pera. Kayamanan talaga. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Yung ating pera, pag ibinigay mo talaga yan sa Lord, no? Talagang buong puso, bukal sa puso mo. Kapatid, no? Kalugod-lugod yun sa Lord. Kaya you give by faith, mga kapatid. Bukal sa puso. Tama po? Hallelujah. And it's part of evangelism. It's part of world evangelism. Makakatulong yun. Kaya nga sa Bible yung isa sa kaloob, yung gift of the Holy Spirit ay giving. Amen? Alam natin, gift yan. Yung nagsusupport ka sa gawain ng Panginoon. Gift yan. It's a gift from God. Amen? Pero kapag hindi mo sinunod or hindi mo ginawa yung or ginanap yung gift na yon, mawawala yung gift. Amen? Kaya kung meron kang gift of giving, give it to God by faith. Use it for God's glory. Ano ang motibo? Pag-ibig. Amen? Again, walang ibang makakahigit sa ginawa ng pagbibigay ng Panginoon. Ang ibinigay niya, mismong bugtong niyang anak. No? Mapapantayan ba natin yan? Hindi. Pero anong tinuturo sa atin doon? Ibigay natin kung ano yung nararapat para sa Diyos. Out of love. Yung motibo natin is love. Amen? There have never been so many ways to contribute financially to people and organizations
on the front lines of evangelism in order to devote themselves full-time to ministry. Kasi may mga nag-full-time eh. Amen? Sa ministry. Yun yung mga dapat sinusuportahan ng church. Yung missionaries and indigenous workers need financial support. Lalo na yung mga nag-mission. Amen? Mga pupunta doon sa depressed area. Yung mga nandoon sa mga tribe or liblib, no, na binabahagi ang salita ng Diyos. From those whose calling is to send, no, not go. Before offering financial support, it is important to research the person or organization responsible for using the money. No? Kaya nga maging matalino tayo. Diba? Kung alam naman natin, yun ay talagang para sa Diyos, mapupunta talaga sa gawain ng Panginoon, why not? By all means, give it, no? Support through financial support. It is important to research, no? As some are more trustworthy than others. So, basahin natin Luke chapter 8, verse 2 to 3. At ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman, si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana, na asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba, tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Praise the Lord. Tinustusan. Sinuportahan financially. Sino? Si Maria Magdalena, si Juana, si Susana, di ba? Yung mga taong yun, talagang nakita nila ito ay gawain ng Diyos. Ibinigay nila, nagtusto sila sa pamamagitan ng kanilang mga ari-arian. Financial support, that is biblical. Amen po, mga kapatid. Kaya sabi, as some are more trustworthy than others, in choosing an evangelistic endeavor to support, look for reputable endorsement, longevity in the field, and open financial statements. So, read the statements of faith, no, na tayo ay para matuto. So again, hindi natin ginagawang batas dito sa church ang tithes at hindi rin natin pinagbabawal. Itinuturo pa nga natin. Tama? Because that is principle. Bakit? May tithes na. Panahon pa lang na Abraham, may tithes na. Wala pa yung kay Moses. Alam ba natin yun? Meron na nun. Dahil yun ang principle. Nagsimula ka doon. Sa pagdating sa pag-support sa gawain ng Diyos. Kaya sabi, read the statements of faith, financial statements, read the statements, learn the percentage dedicated to actual ministry as opposed to fundraising or overhead, and find verifiable testimonials of others associated with the ministry. No? Para hindi masayang yung support. Amen po? Kaya sabi, and Paul, sinasabi ni Apostle Paul, basahin natin 1 Corinthians 9:11 to 14. Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Ayan. Nagtanim, no? Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami, yung mga nagmi-mission. Tama po? Sino yung kausap dito? Church ko. Kausap dito, mga kapatid. No? Hindi yung outside. No? So, next, anong sabi pa sa 13? Ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga mangangaral o nangangaral ng magandang balita
ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Amen. So, sabi ng Apostle Paul was saying, not shy about rebuking the churches who were not giving adequately. Alam ba natin pag-rebuke to ni Apostle Paul? Dun sa church, dun sa Corinthians. Nirebuke niya yung mga tao doon. Sabi niya, tiniis namin ang lahat ng upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam? Yan, nirebuke niya. Ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo. At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog ng dambana. Sa ganyan ding paraan, pinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ng ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. No? So, Apostle Paul, nirebuke niya yung churches doon who were not giving adequately to support God's work among them. Kasi alam na nga nila no? Gawain na nga ng Panginoon Church yun hindi naman yung mga tagalabas 16:17 ng 1 Corinthians 10. Nagagalak ako sa pagdating ni Estefanas, Fortunato at Acaíco sapagkat ginagawa nila ang hindi ninyo magawa para sa akin. Talagang nag-sacrifice, no? So, doon sa church na yon. Kaya sabi, sa Galatians chapter 6, verse 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. No? It's a biblical way, no, to support. And it's part of evangelism. Amen? So, yun po, no? Dun talaga, yun sa mga talagang nag-full-time at saka yung mga nag-mission, katulad ni Apostle Paul. Amen? Tsaka yung mga dun sa mga indigenous tribe. No? So, wala pa tayo sa puntong yun, mga kapatid. Pero pag nandun na tayo sa puntong yun, dapat full support tayo kung sino yung mag-mission doon. No? So, halimbawa, ako ay ipadala sa isang lugar, no? So, biblical way is yung church, halimbawa, DOCGM ay nagsusupport doon sa nag-mission. Huwag na naman misinterpret mga kapatid. Ngayon, wala pa tayo sa puntong yun. Wag tayong ma-out of context. No? So, kasi nga, yung ibang mga pastor, ginagamit to. Community church hindi naman nag-mission No? So, yun. Pero, biblical ho talaga na yung gift of the Holy Spirit, yung giving, no? Part of world evangelism yan. Financial support. Naunawaan po man natin, mga kapatid. So, ayun po. Kaya, ang Diyos ang magpo-provide at magkikilos sa puso ng bawat isa para tuloy-tuloy ang gawain ng Diyos, lalo na maibahagi na natin yung mga nandoon sa mga hindi pa nababahagi na. Amen? So, yun naman po sa pangatlo. No? So, ulitin ko. Una, personal evangelism. Pangalawa, prayer. Pangatlo, financial support. No? So, next week, itutuloy po natin kung ano pa yung ibang mga points na makabahagi tayo sa world evangelism. Amen po? Naunawaan mo ba natin, mga kapatid? Praise God. Salamat sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya sa araw na ito, patuloy na pagbigay sa amin ng kalakasan, karunungan, at sa pagkakataong ito, Lord, nasama-sama kami, Lord, na pagsamba sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pribilehiyo at sa gayon din, Panginoon, sa aming na pagbubulay-bulay ng iyong salita. Dalangin namin ito'y tumimo sa aming puso, magbunga ng mabuti, Panginoon, na according na sa iyong kalooban, Panginoon, at patuloy na magamit mo kami, Lord, sa lahat ng paraan na nais mo na maibahagi namin ang iyong mabuting balita, Panginoon. Maging asin at ilaw kami nawa sa aming kapaligiran at patuloy na ikaw ang madakila sa lahat ng oras na aming buhay. We give you all praise, honor, and glory, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. To God be the glory.
Sige po, sige po. Ingat.